Ferdinand Marcos, who threw their share of the gold from the central bank and minted it. RPCB and Marcos brought their gold to Switzerland, in the Swiss Bank Corporation in Zurich. The remaining 400,000 metric tons of Italiano gold is in the third-floor basement of the central bank minting plant in East Avenue, Quezon City. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. So we only buy from domestic small-scale miners, Gov. We don't buy from countries that are major gold producers, for example, the US, Canada, or the UK? No, we don't buy internationally. We sell internationally. We have more than the gold that we need at the present time. Our estimate is that our gold holdings at the moment is more than the optimal. If you look at the World Bank study, if you look at the World Council study, it's more than 10%. And so I think we are going to be opportunistic. As you know, we have a huge international reserves. Our recent estimate is $98.6 billion by the end of the year. Kung sinasabi doon sa isang old interview mo raw, that you mentioned that you know where the gold is. It's the Philippine Daily Inquirer. Sure. Can you elaborate on that? What you meant during that time? I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Marami sa atin ang nagtataka at nagugulat sa mga kwento patungkol sa wealth for humanity. Ang iba'y natutuwa, ang iba namay hindi naniniwala at nagagalit. Ang iba namay hindi lang pinapansin. Ngunit sa pagkakataong ito, ating tignan sa anggulo ng dating Pangulong Marcos ang patungkol sa mga dokumento at salaysay niya mismo na maaaring makakadagdag sa ating nagtututang pag-iisip. Perhaps I can tell you that the property of the Marcoses has been brought into a blind trust. And not a 2020 blind trust either. It's a real blind trust. And we don't know exactly how that blind trust operates the property. The only property that we have control of are two or three houses, one in the province of Ilocos Norte, no, two in the province of Leyte, and one in Manila, 5. Then the schooling for the children, up to possibly a doctorate. Beyond that, all income goes into the Marcos Foundation, which is the foundation that embraces all property. December 31, 1969, sa unang araw ng pangalawang termino ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at 4 na taon bago pa maideklara ang martial law, ay kanyang idrinaf ang proposition ng pagtatransfer ng lahat ng kayamanan niya para sa benefit ng lahat ng mga Pilipino. Ito ang drinaf ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, December 31, 1969. I have today given away my general instrument of transfer, all my worldly possessions, to the Filipino people, through a foundation to be organized known as the Marcos Foundation, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice for all our people. I have today decided to give away all my worldly possessions so that they may serve the greater needs of the greater number of our people. It is my wish that these properties will be used in advancing education, science, technology, and arts. This act I undertake of my own free will, knowing that my need of material possessions will, having always been a simple man, my needs will always be lesser than those many of our people who have given me the highest honor within their gift, an honor unshared by any of my predecessors and not likely to be shared by anyone else in the future, no other Filipino leader. Since about a year ago, I have asked my closest, some of my closest confidants to study the mechanics of this decision. Today, studies have been completed and the foundation will be formed
to administer these properties and all funds that may be generated therefrom. My wife Imelda is in agreement with this decision. Provisions will be made for my children so that they shall be assured of satisfactory education and be prepared to meet their lifetime duties and endeavors. For the moment, my most sincere hope is that this humble act shall set the example and move to greater deeds of unselfishness and compassion. Many of our countrymen, whose position in society gives them a stronger duty to minister to the needs of our less fortunate brothers and countrymen. Lagda, dating Pangulong Ferdinand Marcos. 1998, nag-file ng kandidasyang ang noong dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa tanggapan ng Commission on Election para ipanukala ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos na kung siya ay papalaring manalo bilang Pangulo ay mabibigyan ng kapangyarihan ang 50 years na time deposit ng mga gintong pagmamay-ari ng dating Pangulo na sa halaga nito ay aabot ng trilyones na dolyares na mag-e-expire sa taong year 2000 mula 1950. Nagdiwang ang karamihan ng mamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga die-hard Marcos supporters na naniniwala sa panukala ng dating unang ginang. Ngunit ilang mga araw lamang bago ang araw ng eleksyon ay nag-withdraw ang dating unang ginang sa pagka-presidente dahil daw sa banta ng kabilang grupo na pag ipinagpatuloy niya, ang pagtakbo ay dadanak ng maraming dugo. December 22, 1998, Cory Aquino at ng dating Pangulong Fidel B. Ramos ay hindi nila inaprubahan ang tulong na hiniling ng unang ginang upang maidistribute sana sa mamamayang Pilipino ang benepisyo ng mga kayamanang iniwan ng dating Pangulong Marcos, na sinasabi ng mga ibang concerned analyst na kung tumulong lang sana ang administrasyon ni Cory o ni Ramos na ipamahagi ang wealth for the humanity ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi makakaranas ang nakararami nating kababayan sa problema ng kahirapan. Kaya naman, ang ginawa ng dating ginang ay humingi ito ng suporta sa dating Pangulong Erap Ejercito Estrada. Ngunit hindi rin ito nangyari dahil pinababa sa pwesto ang dating Pangulong Erap Estrada sa posisyon dahil sa isinagawang People Power 2 at sinentensyahan si Erap ng plunder, ngunit nabigyan ng pardon noong 2007 ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dumaan na ang napakaraming presidente at nawala sa pag-iisip ng mga mamayang Pilipino ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit ang dating ginang Imelda Marcos at sa buong pamilya ng Marcos nais nilang ipabatid ang panukala ng kanilang ama para sa taong bayan. May isa na lang na paraan para maibahagi ang kayamanan ng dating Pangulong Marcos. Ito ang patakbuhin sa pinakamataas na hekutibo ang anak na si Ferdinand Pongpong Marcos Jr. Ito ang isa sa mga simbolo ng karangyaan at kapangyarihan, at ang nagmamay-ari na mas nakakarami nito ay magiging mas nakakaangat sa iba. At ito'y madalas pinag-uugatan ng gulo dahil marami ang nagkaka-interes dito dahil sa kayamanang pangako nito na kayang baguhin ang isang buhay ng isang tao. Naglipa na ang kwento patungkol sa mga ginto ng pamilyang Marcos. Ngunit gaano ba katotoo ang mga ito? At kung totoo man ang mga ito, paano ito makakatulong sa ating mga Pilipino? Ating pag-usapan ang usapin patungkol sa Marcos Gold. Sabi ng isang namayapang industrialist na si Enrique Zubel, kanyang ikinwento sa kanyang recollections ang patungkol sa ginto ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na ito'y kanyang iniwan daw sa kanyang asawang si Imelda Marcos na nagkakahalaga ng at least $35 billion na kung sa pangkasalukuyang halaga ay ito'y pumapalo ng mahigit $160 billion o mahigit 8 trilyong piso. Dinisclose ni Zubel ang halaga ng Marcos Gold Bars sa 14 na pahina ng kanyang inilathala sa Senate Blue Ribbon Committee
sa Philippines Consulate ng Honolulu, Hawaii sa pagitan ng petsang October 27 at 29 taong 1999. Ika pa ni Zobel, si Marcos ay mayroong $100 billion na ang $35 billion nito'y gold bars. Ika nga'y gold is power, at sa datos ng kasaysayan, ang mga tao ay nagpapatuloy sa pag-iimbak ng ginto sa kadahilan ng gusto nilang panatilihin ang value nito at maaari ding itong ipasa sa mga anak at sa mga sumusunod pang henerasyon para mapanatili ang kapangyarihan ng pamilya. At habang tumatagal ay paunti ito ng paunti habang ang halaga nito ay pataas ng pataas, na sa datos ay sa 20 taon lang ay naging triple na ang halaga nito. Paano pa kaya kung ang ginto ay naimbak ng mas mahabang panahon? Ika nga sa Philippine Daily Inquirer na nilathala noong October 29, 1999, ang Pilipinas daw ang pinakamayamang bansa sa buong mundo sa panahon ng dating Presidenteng Ferdinand E. Marcos Sr. Ika pa ng Inquirer sa kanilang artikulo na mayroon daw isang dating pari na may katibayang ebidensya daw at magpapatunay na naipon at naimbak daw ang Marcos Gold sa pamamagitan ng Yamashita Gold at Vatican Gold. Siya ay ang dating paring si Marcelino Tagle ng Bataan, isang former director ng Caritas Manila at isa sa 10 most outstanding men ng 1967. Sa kanyang estimate, nagkakahalaga daw ng 10 trilyong piso ang Marcos Gold. Ang 10 trilyong dolyar ay 10 beses na mas malaki kaysa sa gross national product ng China noong taong 1999 at 127 times na mas malaki kaysa sa GNP ng Pilipinas at halos 10 beses na mas malaki sa pinagsama-samang kayamanan ng 200 na pinakamayamang bilyonaryo sa buong mundo noong 1999. Ika pa ni Tagle, handa daw siyang depensahan ang kanyang claim patungo sa katotohanan ng Marcos Gold. Sabi ng dating pare, ay nanungkulan daw siyang advisor ng dating President Ferdinand E. Marcos Sr. at administrador ng Estado. Ngunit dahil si Marcos pa rin ang may hawak ng ginto, siya rin ang may control sa mga gold certificates nito. Ika pa ni Tagle, it is almost impossible to recover them without piecing the various pieces like a mosaic. Sabi ni Tagle, the gold certificates and bullion were deposited in at least 15 countries. Papaano nakarating ang Vatican at Yamashita Gold sa Pilipinas? Kwento ni Tagle, ito daw ay naging posible dahil sa 2 personalidad na sina Adolf Hitler at General Douglas MacArthur. Dagdag pa sa kwento ni Tagle, ang Vatican Gold ay kabilang sa mga gold bars na nakamkam ni Hitler. Ito'y pagmamay-ari ng royalties ng Europa kung saan trustees ang Vatican at kung saan kahalo din dito ang Royal Gold, na ayon sa report ng bansang Great Britain, ito daw ay naisip sa Singapore para sa safekeeping kung sakali mang makonquer ni Hitler ang buong Europa. Ayon kay Tagle, ipinagkatiwala daw ng Vatican ang mga kayamanan ng ginto kay Father Jose Antonio Diaz na nagkaroon ng maraming pangalan noong siya ay lumipat ng tirahan sa Pilipinas. Isa daw sa mga alias niya, sabi pa ni Tagle, ay Colonel Severino Santormana. Ika ni Tagle, kanya daw hinire si Marcos bilang kanyang lawyer at trustee sa nasabing mga ginto at nagkakahalaga daw ito ng $50 trillion. Ngunit ito'y nakatali sa Marcos Gold. Si Tagle ay naging co-administrator ng Santormana Estates at kwento pa niya, ang Yamashita Treasure daw ay na-recover sa pamamagitan ng tulong ni MacArthur at ng kanyang asawa, at ang natitirang 400,000 metric tons na ginto ng Marcos daw at Santormana Gold, ikanya'y nasa ating bansa pa rin na nakatago sa mga kuweba. Ang iba naman ay nasa Bangko Sentral, habang ang gold certificate ay nakadeposito sa iba't ibang bansa, kabilang na dito ang Switzerland. Ang United States Bullion Depository, o madalas na kilalang Fort Knox, ay isang fortified vault building
na nakalocate malapit sa United States Army Post ng Fort Knox, Kentucky, USA. Ito ay inoperate ng United States Department of the Treasury. Ang vault ay lalagyan ng malaking portion ng United States Gold Reserves at iba pang kayamanan ng United States. At sa pangkasalukuyay, ito'y mayroong lamang 4,580 metric tons na gold bullion ayon na rin sa Wikipedia. Ngunit may sinisiwalat ang dating mayor ng Maynila at dating buhay representative na si Lito Atienza sa isang bihirang pag-uusap nila ng dating unang ginang Imelda R. Marcos at natunghayan niyang mas malaki pa sa Fort Knox ang gintong hawak ng Pilipinas. Ikinuwento ng dating unang ginang kay Mayor Lito Atienza noong nagkita sila sa isang kasal na pareho silang principal sponsor. Sa pagkakatanda ng dating mayor ay ito raw ay nangyari sometime in the year 2000. Narinig daw ng dating mayor sa dating unang ginang na ang mga kayamanan ng dating Pangulong Marcos ay malaki ang may tutulong nito sa gobyerno para mabayaran ang utang ng ating bansa. Ito rin ay kinuwento ng dating mayor sa press briefing ng House of Representatives at naniniwala din ang dating mayor na hindi ninakaw ng Marcos ang mga nasabing ginto. Nag-comment ako, sabi ko, yung gold bars niyo, yung 7,000 tons, mas marami yan sa Fort Knox. Dahil ang Fort Knox, 4,800 tons lang. 4,800 tons ang kanilang total deposit. Tayo, 7,000 pala. Eh, sabi nga niya I can help the government pay for the foreign debt. Papasukin lang yung ginto. Kaya she needs, according to her, government approval and support para yung gold bars ma-recover. At this point, I would really agree. Let's do everything we can to recover the gold bars. Lubos na naniniwala ang dating mayor patungkol sa katotohanan ng gold bars at tinanong din niya ang dating unang ginang kung bakit hindi ito mai-release ay sa kadahilanan daw na may isang superpower na humahadlang sa pag-release nito. Ang article na ito ay ayon din sa ulat ng Inquirer noong August 30, 2017. Sabihan niya, and I reiterate my position which I said last week, sinabi niya sa akin, meron silang 7,000 tons. Ang sabi ko sa inyo, you confirm it with her. She's a member of Congress. But I cannot change that story because yun ang sinabi niya sa akin eh. Kaharap pa nga si Amy. Sabi ni Amy, Mayor, huwag ka makinig sa ito. You can inquire from Amy. But she told me that and she even said she would help the city of Manila with the subway system if I wanted to. Papasukin lang yung pera because pinipigil ng mga gobyerno international. But you figure, sa kanya galing yun. And then I watched her in a television program, prime time, where she presented all the certificates. Punong-puno yung kwarto. Ganyan kakapal. Pero ako naniwala. Sabi ko, totoo pala yung sinasabi niya. Dahil, sir, nasaan yung binto? tanungin niya sa kanya, hindi ko alam yun. Ang sinasabi ko sa inyo, sinabi niya yun. Dahil sabi ni Congressman Suarez, ang ating minority leader, hindi nila alam. Ako alam ko dahil narinig ko, kay Mrs. Marcos. 1 Timothy 6 verse 17, Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on their uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Kaibigan, ang kayamanan ay kumukupas, pati ang ating buhay. Kaya naman, ang lahat ng ating pagtitiwala ay huwag nating isandal sa kahit anumang kayamanan, kundi sa makapangyarihang Diyos lamang na nagbigay sa atin ng ating buhay at mga biyaya para tayo manatili sa kanyang kaligayahan. Dahil ang kaligayahan ito ay ang tanging kaligayahang hindi mapapantayan ng kahit anumang kayamanan.
ang